ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Good afternoon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At binabati rin po natin ang ating pong mga kabayan na OFW. Saan man kayo panig ng mundo, lagi po kayo mag-ingat mga kababayan at mga mahal na kapatid. Pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong ginawang paglalabas ng report ni na Marcolita at saka ito pong si Senator Amy Marcos. Yan nga po sa sinasagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol po sa flood control na yan dyan mga kabayan. Kasi nga po, sumama po yung loob ni Senator Panfilo Lacson sa ginawa po ng dalawang senador na ito mga kabayan, na masyado pong nagmamagaling. Lalo-lalo na po itong si Marcolita mga kabayan. Feeling kasi feeling magaling talaga. Kasi nga naman, abogado siya. Akala niya siguro, porkit abogado siya, lahat na lang ng bagay ay alam niya. Pero hindi niya alam, yung ginawa niya ay may labag pala sa patakaran ng Senado, mga kabayan. Pakinggan natin mga kabayan ang paliwanag ni dating Senador Franklin Drilon tungkol po sa ginawang paglalabas ng dalawang senador nito tungkol po sa report dyan sa sinasagawang investigasyon mga kabayan. Tama nga ba o mali ang ginawa ni Senator Marcolita at saka itong si Amy Marcos sa ginawa nilang paglalabas ng minority report tungkol po dyan sa flood control project niyan sa pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee. Ito po, pakinggan po natin si dating Senador Franklin Drilon, mga kabayan. Yeah, tsaka si Marcoleta. And sabi niya, that's very disrespectful. Do you agree with what Senator Ping said, Senator Frank? Yung disrespectful po, that's a description of the Senator Ping. Sa akin po, talagang mali ang ginawa ni Senator Marcoleta at Amy Marcos. Yan mga kabayan Sabi po ni dating Senator Franklin Drilon, mali po talaga ang ginawa ni Senator Marcolita at saka itong si Amy Marcos mga kabayan. Pakinggan pa natin. Hindi po yan sang-ayon sa ating patakaran sa Senado. 24 na taon po ako sa Senado, wala akong nakitang ganon na klaseng patakaran. Bakit po? Unang-una, liwanagin natin na ang may tangan ngayon ng investigation ay ang Blue Ribbon Committee. Hindi ba lang po yung Senado yung committee mismo ang siyang may hawak noong investigation. Pangalawa, dahil dyan po ang Senado, dahil na ang Blue Ribbon Committee may hawak, lahat po na communication ay dapat papunta po sa Blue Ribbon Committee. Hindi po sa Senate President, hindi po sa Senado. Dahil po yung investigation ay tangan ng committee, Blue Ribbon Committee, hindi po ng Senado. Kaya dapat, ang ginawa ng dalawang kaibigang senador, kung mayroon man silang sariling pananaw, ito po ay dapat sinumiti doon po sa Blue Ribbon Committee. Dahil nag-hearing pa, hindi pa man tapos Kung mayroon kayo sanang report na ito, ay dapat ibinigay doon sa Blue Ribbon Committee chairman, hindi po sa Senate President. Pangalawa, yun po ay dapat pag-usapan sa loob ng committee. Ano bang gagawin? Okay, ito, mayroong sariling pananaw ang ating dalawang kasamahan. Ito po ba isasama natin sa committee report? Dahil ang committee report will be signed by the majority. So yung pananaw ng Senator Marcoleta at Amy Marcos ay dapat pag-usapan doon sa loob ng Blue Ribbon Committee. Yan mga kabayan Kung mayroon palang
Kung mayroon palang tutol, yung dalawang senador na to, na itong si Marcolita at si Senator Jaime Marcos, dapat nagsumiti sila yung report na yan doon sa kay Senator Panfilo Lacson dahil siya po ang chairman. Para po magpapag-usapan kung mayroon silang hindi sang-ayon sa report, pag-uusapan na gusto nilang isama itong si Martin Romualdez. Yan lang naman po kasi ang tinutumbok ni Marcolita tsaka ni itong si Amy Marcos na talagang ang pinupoint nila rito na itong si Martin Romualdez ay talagang sangkot sa anomalya dyan sa flood control na yan. Yan ang gusto nilang palitawin. Kasi mga kabayan, sa unang pag-iimbestiga kasi, sa mga nakarang investigasyon na ginawa dyan, ultimong si Senator Panfilo Lacson talaga nagsasabi na itong si Congressman Martin Romualdez ay walang matibay na ebidensya na nagtuturo na siya talaga ay sangkot sa mga anomalya dyan. Walang matibay na ebidensya na nagtuturo. Ganyan. Kaya iniisip ng dalawang ito na pag nagpalabas ng report ang Blue Ribbon Committee, mga kabayan, hindi kasama sa report na yan dyan si Martin Romualdez na hindi siya sangkot. Yun ang kanilang tinututulan, mga kabayan. Dahil ang gusto talaga ni Marcolita, itong mga DDS senator na to ay madiin si Martin Romualdez kahit wala naman matibay na ebidensya. Yun ang layunin nitong dalawa na to, mga kabayan. Ito pong si Marcolita, mga kabayan. Yan ang layunin niya talaga. Hindi natin alam kung anong galit ni Marcolita kay Martin Romualdez. O kaya, ang ginawa nitong dalawang senador na to, abay, gumawa sila ng sarili nilang report. At sa report nila doon, pinapalitaw nila na ang itinuturo talaga ay si Martin Romualdez. Yun ang sabi ni Marcolita, mga kababayan. O itinuturo daw siya nitong si Gutesa. Tinuturo daw siya ni itong mag-asawang Diskaya. Pero tanda natin, mga kababayan, nung pinadalo po dyan si Gutesa, isang beses lang siya dumalo. At yun nga, na itong Gutesa na to ay ni Marcolita, pinakatestigo nila na kinausap lang ata para basta banggitin niya lang si Martin Romualdez. Nung nabanggit ni Gutesa itong si Martin Romualdez sa isang hearing na pagdinig dyan sa Senado, abay, hindi na dumalo sa mga nakarang hearing. Ganyan, mga kabayan. Kaya anong ginawa ng mga kabayan? Ng ombudsman, pati ng DOJ. Hindi po ba pinatawag si Gutesa para sampahan ng kaso? Pero ano nangyari? Hindi po dumalo si Gutesa doon. Sa ombudsman, hindi rin siya dumalo. Bakit? Dahil alam niya, hindi totoo yung kanyang sinasabi na involved si Martin Romualdez. Katapos hindi na nagpakita. Porgit binanggit ni Gutesa na ang pangalan ng Martin Romualdez, yun na yun. Pero hindi na dumalo, isang bis lang siya dumalo, mga kabayan. Yan ang purpose ng ni Marcolita na talagang idamay itong si Martin Romualdez kahit wala naman matibay na ebidensya, mga kabayan. Ituloy pa natin. At pagbubutuhan po yan. Kung yan po ay sama sa majority report. Kung hindi man, pwede pong isama yan as a appendix or a dissenting opinion doon po sa majority report. At yun po ay isusubite sa plenaryo. Doon po sa plenaryo, pagdidebatihan. Pwedeng ang dalawang senador, si Amy Marcos at si Marcolita, pwede po sila mag-propose na pag-consider at pag-adapt ng committee report ng Blue Ribbon doon po sa plenaryo, ay pwede kami hendahin at pububutuhan. Ngunit mali po yung proseso na isabiti mo sa Senate President ang committee report at i-release mo sa media. Mayroong basihan na sabihin po ni Senator Lacson na medyo disrespected po sila dahil sinabit mo sa
Senate President, nirelease sa media. Opo. Yan. Di po ba, napakaliwanag ng paliwanag ni dating Senador Franklin Drilon? Mali talaga ang ginawa ni Marcoleta at ni Jaime Marcos, mga kabayan. Yan po kasi yung problema sa mga senador ng mga DDS na ito, nagmamagaling. Ang gusto nila, sila yung tama. Hindi nila alam, labag pala sa patakaran ng Senado, yung ganyan ang ginawa nila. Nga naman, bakit sila magre-release ng minority report? Hindi ba dapat ang mag-release ng report yan ang Blue Ribbon Committee? Kaya mali, kumbaga sa binaypass nila si Senator Panfilo Lacson. Binaliwala nila si Senator Panfilo Lacson na kung saan siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya pambabastos ang ginawa ni Marcoleta at saka ito pong si Jaime Marcos, mga kabayan. Wala silang respeto. Patakaran ng yan ang patakaran ng Senado, pero hindi nila ginalang. Yan ang totoo, mga kabayan. Di ba maliwanag? Mga kabayan, ang paliwanag ni Senator Franklin Drilon na talagang itong dalawang senador ay nagmamagaling lang. Itong mga DDS, pinipilit kasi ng mga DDS senator na ito na idawit talaga si Martin Romualdez. Yan ang kanilang gustong palabasin, mga kabayan. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51. Kita tayo rin sa sunod, mga kabayan. Kilala ka, di may